Converge, ang target po nila, yung isang player po nila na naglaro sa kanila sa strong group sa Dubai at sa Jones Cup. Sino po yun? Heading. Si Jordan Heading. Na kanino po ang rights kay Jordan Heading? Terra Firma. Sino po ang kaalyadong koponan ng Terra Firma? SMC. Okay. So hindi ho makukuha ng Converge si Heading at si Troy Rosario at the same time kung hindi ho nila bibitawan ng isa doon. Okay? So ayon po sa aking mga kuliglig, nag-usap na yung management ng Converge at nito pong San Miguel na wag niyong galawin yan, pwede natin pag-usapan itong kay Jordan Heading. Tama ba ako, Carlos Juan? Tama, boss. Kaya nga nandito na si Jordan Heading ng isang linggo, di ba? So, yan po yung namumuo ngayon. But, sabi ko nga po, pwedeng mabago yan. Pwedeng biglang isipin ng San Miguel. Teka muna, amin na lang si Jordan Heading. Mas kailangan namin yan. Kaso nga po, nakalamang ho ng dalawang step yung Converge. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki ng player nila eh. 'Di ba? So kung kukunin ho ng San Miguel si Heading, other than itong si Troy, kasi pag hindi ho kinuha ng pagkaho si Heading, hindi binitawan ng Terra Firma, kukunin ho nila si Troy. Di mas malaki ho yung ano ngayon, yung Converge. So ngayon, kung magkakadeal sila, makukuha si Heading, 'di ba? May malaki ho ulit yung SMC o yung Terra Firma. Di ba? So, yan po yung kwento niyan. Merong di umano, magagalit na may Converge sa akin ito, sasabihin nila, ba't mo inalaman ko na gano'n? Merong di umano'y pag-uusap, yun pong dalawang koponan, no? Ay yung dalawang kumpanya na agreement na ganun. Kaya yung San Miguel, hindi ho nagmamadali kay Troy. So hindi ko alam kung nakausap na si Troy o nagsisinungaling ho sa akin si Troy na after the conference na. 'Di ba? So itong si Heading, ang target po ngayon nito pong Converge. At sabi mo nga kanina, Kuya John Lloyd, ang kulang lang ng Converge, isang go-to guy who can shoot the lights out anytime of the day. At ayan ang sagot sa tanong mo. So yung Converge po, nakukompleto nila yung pieces, 'di ba? Nang nakakaisa po sila sa kanilang kalaban. Kasi pag hindi niyo pinagtaon si Heading, mas mabigat ang Converge ngayon pag nakuha nila si Heading. Ang ginawa kasi ng Converge dito, pag hindi niyo binigay si Heading, kukunin namin si Troy. Aalokin namin 'yan. Tatapatan namin kayo. 'Di ba? So yan ho 'yon. Ngayon, eto po 'yan. May Encho Serrano pa sila. So po pwede yung makuha sa free agency po ito ng Converge, po pwede nilang makuha through trade. Paano ho yung free agency? Pag hindi na po inalok at mukhang hindi na siguro aalokin ng Phoenix to kasi wala namang balak pumirma sa kanila si Encho eh. 'Di ba? Kahit anong alok nila eh. 250 inaalok nila, pwede tapatan ni Delta ng 300 yun eh. So hindi na nila aalokin. Tapos na po yung 2-year contract na inalok. Kasi ganun yung rule ng PBA eh. Pag hindi maximum, inalok ka ng 3 years, 3 years ang hihintayin mo bago ka maging free agent. 'Di ba? So, yun po yun. Okay? So, ito ang tanong lang ho dito ngayon, if ever makukuha ng Convert si Heading na close sa kanila, 'di ba? Ako man ho si Heading, sa Convert ko gusto lumaro eh. 'Di ba? Kasi subok mo na eh, tapos binayaran ka na. Gusto di babalik-balik ho ba yan kung hindi nabibigay yung presyong gusto niya, 'di ba? So, ang ano ho dito, ang kwento ho dito ngayon is pag hindi ho ni-release si Heading, kukunin si Troy nito pong Converge. So, whichever na mapunta sa kanila, lamang ito pong Converge doon sa laban. Kumbaga sila yung win-win, 'di ba? So, kung kunin ng San Miguel si Jordan Heading, parang redundant lang din ng mga player nila 'yon, 'di ba? So ngayon, baka nga ito pa nga ito hindi ko lang sure baka nga nakapirma na si Troy sa Converge tapos ite-trade na lang siya di ba? Pwedeng gano'n na mangyari diyan. Baka pinapirma na ng Converge sa 1.2, ite-trade nila doon sa San Miguel.